Yon, magandang araw mga pare. Ako nga pala si paring RJ at welcome dito sa channel ko. Palakpakan muna tayo. At pagpasensyaan nyo na yung boses ko pag medyo pipiyok-piyok. Medyo napaos na tayo. Anyway, eto nga. Meron tayong mga napansin na sablay talaga doon sa pag-aresto ng kay Pangulong Duterte. Masyado tong masasabi natin masyado talagang minadali. Biruin mo, galing ng airport, talaga namang inabangan tapos nilipad ulit. Hindi kayo naawa sa mama? 80 years old na yan, but talagang Tory na to. Tapos may nakita pa ako. Buwisit talaga ng putang inang Tory na to. Kapal lang mukha, nakakagigil talaga to. Ewan ko sa inyo kung kayo lang ba, ako lang ba o kayo ba, masasabi natin na yung kademonyuhan talaga nito ni Tore abot hanggang abot hanggang langit. Ang pangit mo na nga, ang pangit pa ng ugali mo, buwisit ka. Sinalo mo na lahat, animal. Anyway, maraming salamat muna sa mga subscriber natin dyan, lalong-lalo na yung mga OFW. Ingat po kayong lahat dyan. Alam ko, maraming nalulungkot, lalo na dun dyan sa Hong Kong. Kasi ayan ang parang huling punta ni Pangulong Duterte bago siya arestuhin. Hayaan nyo, may makikita naman natin ng may awa naman ng Panginoon. Hindi naman laging puro kasamaan ng mga mangyayari ang masasabi nating magtatagumpay. Ayun lang yan. Yung iba nga sabi may nakarma na daw kagad. Well, hindi naman natin hindi natin sure kung yun ba totoo. Huwag tayong maniwala. Alam nyo mga pare, huwag tayong maniwala sa mga sabi-sabi lang talaga i-research natin. Tapos, meron ako nakita kanina dito sa may isang abogado na masasabi natin na malupit talaga. Kay Attorney Neil. Ito kung hindi kayo nakasubscribe dyan, mag-subscribe kayo. Yan ang matinong abogado. Hindi yung kagaya nung ibang abogado dyan na di mo alam. Ano nakapasa Ito malupit to si Attorney Neil. Talagang patas to. Pinanood natin yung mga posibleng sablay nga naman na pag-aresto o sablay na proseso sa pag-aresto kay Pangulong Duterte. Makikita natin yan. Ako, mga pare, hindi tayo abogado. Alam niyo yan. Mahirap maging abogado sa totoo lang. Pero yung abot ng aking makakaya, yung abot ng aking utak, doon natin ipapaliwanag tong itong batas na to. Itong article, masasabi na natin na Article 59 ng arrest proceeding in the custodial state. So ito yung Article 9. Paano natin to? Anong tawag dito? Uy, ba't mo tunog yun? Anong tawag dito? Ipaliwanag natin sa abot ng ating makakaya. Pero kung may mali, kung abogado ka at may nakita kang sablay na sinabi ko, pwede mong itama, pwede mong i-comment. Tayo naman tumatanggap tayo ng mga pag may mali tayo, wala problema dyan. Ito, ipapaliwanag ko lang sa pagkakaintindi ko. Wag yung ibang masyadong magagaling dyan na sa lalo yung mga alam mo namang mga trolls. Di kayo na maggumawa ng sarili nyong video. Wala namang problema kayo gumawa. Pero hindi ko kayo papanoorin. Ang problema kasi sa inyo, talaga pumupunta kayo dun sa mga vlogger para anuhin nyo, para ang tawag diyan, daragin nyo. O bakit? Tapos ewan ko yung yung ewan ko, hindi naman ako natawa lang ako dito. Wala naman tayong problema kay wala tayong problema dun sa mga
Lenny supporter. Natawa lang ako kasi ang post, ito ay away lang daw ng mga ng mga nanalo. Yung mga hindi daw nanalo, wag daw makisali. Nakikisaw-saw daw yung mga pinklawan. Nabasa ko lang, hindi ako hindi ako. Huwag kayong Totoo naman, di ba? Anyway, sige, basta pag may mali po tayo mga pare, mga banateros, mga kababayan, sige, comment nyo dyan. Wala namang problema. Itatama natin kung tama yung sinasabi nyo, ha? Pero kung magsasabi lang kayo ng katarantaduhan, aasarin ko pa kayo lalo. Anyway, maraming salamat po sa mga supporter natin sa ibang bansa at dito sa Pilipinas. Siyempre, palakpakan. Ayan talaga ang mga tunay na, masasabi natin tunay na bayani. Yung mga OFW natin. Nabudol din yung iba, siyempre. Dahil nga akala ng iba, si Marcos, magtutuloy ng mga proyekto o mga ginawa ni Pangulong Duterte. Wala naman din. Paano ka nga naman lalaban sa sa mga gumagamit ng droga? Paano mo itutuloy yung war on drugs kung ikaw mismo kayo na magtuloy. Anyway, bago natin umpisahan yung bago natin basahin yung Article 59, panoorin muna natin tong kademonyohan nitong ni Torre, ha? Talaga nakakabuwis itong na to, swangit na to. Tingnan nyo kung gaano kabastos tong animal na to. Ay, hindi pala yan. Hindi pala yan. Saan ba yan? Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Nakapaniwala ka, hihilain ko yan. Pero hihilain ko yan. Ang yabang, no? Di kayo nayabangan dyan? Di kayo nayabangan sa hayop na yan? Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Ang ina mo. Naman sabi ko sa'yo, tang ina mo pangit ka. Ubod ka na nga ng kapangitan. Pati yung ugali mo. Hayop ka talaga. May hayop ka talaga, Torre. Buisit ka. Nagigigil ako sa pagbumukha niyan Ewan ko paano naging to. Anyway, kasi hindi naman to nasunod sa mga sa Korte Suprema. Ewan ko bakit Yung sa biruin mo yung sa KOJC, 'di ba, naghain ng Supreme Court na sabi nga wag nyong o galangin nyo yung yung KOJC, yung place na yan o yung lugar na yan, wag nyong babuyin. Anong ginawa nito? Pa rin. Hukay-hukay pa rin si animal. May heartbeat daw. Pabida para syempre gusto kasing maging pogi nito sa administrasyon. Kaya talagang kahit ewan ko ano kayang utak meron tong si Torre? Bakit ganito yung ugali nito? Ano ba to? Kinawawa ba to nung kabataan niya kaya nagiging ganyan? Wala tayong aircon, ang init. Kaya ganyan yan dahil minaltrato. Diba? Masyadong galit sa mundo ang animal. Ano ba dating Oy, paalala ko lang sa'yo, Torre, kung hindi dahil dyan sa ginaganyan mong presidente, hindi tataas ang sahod mong, hayop ka. Hindi tataas ang sahod mo, animal. Ganon pa rin kayo kung di dahil dyan. Tapos babastusin mo. Tarantado ka pala Kaso? Siya nang patas. Dito ngayon, reklamo niyo lang. Sino? Walang mas mataas sa akin. Ako na ang commander dito. Ang kapal ng mukput ng inan to.
Hayop, di ba? Gamas mo ta sa akin. Kung mga commander dito. Commander pangit. Commander pulpul, animal. Alam mo, pag nakakarma tong animal na to, ang saya natin. Talagang, palakpakan talaga buong bansa. Nagdakarma yan. Ay, hindi. Sabihin na natin buong mundo kasi may mga OFW pa di ba? Pag nakarma ka, Tore, tignan mo, palakpakan ng buong mundo. Walang maaawa sa yung animal ka. Kaya mo lang, sige lang, ganyan lang, sige lang. Pagpatuloy mo yung kahayupan mo, kayabangan mo. Mataas ka di ba? Sir, no, sir. Diretso ninyo ako sa aeroplano? Okay, sir. Your lawyers are witnesses. You can always file. You have to kill me. It's not our intention. You have to kill me to bring me to Hague. It's not our intention, sir. May nihila ang kapal ng tarantado talaga It's not our intention. It's not our intention, sir. Casey, Sir, di ba siya po yung lahat? you know that it's not your duty. Tainan to ni Tore, walang walang alam no? Puro lang kayabangan to Alam mo, Tore, ang yabang mo, no? Mayabang ka masyado, kupal. Nakakabuwisit na... Ang yabang no? Ito namang mga sundalong mga animal na to, itong mga nakapaligid dyan. Pulis ba yan o sundalo? Sunod kayo ng sunod dyan sa tanga na yan. Ay. Tapos yung iba iiyak-iyak. Ano magagawa ng iyak ninyo? Tandaan nyo, yung mama na yan ang nagpataas ng sahod nyo. Yan ang nagmahal sa inyo. Kahit puro kayo kabulastugan ng mga, hindi naman lahat ng pulis pero marami sa mga pulis. Puro kabulastugan bago umupo yan si Pangulong Duterte. Diba? Alam naman nating lahat yan pero tignan yung ginagawa nyo ngayon. Konting utos ng pangit na yan, sunod kayo. Tsaka ang dami nyo. Tsaka ang dami nyo dyan, mga animal. Kapal ng mukha nito. Gigigil ako sa mukha nito. Di siguro to mahal ng magulang niya. No? Ako lang ba naiinis? Kayo, i-comment nyo dyan kung kayo ako talagang buwisit ako dyan Pag nakita ko nga mumurahin ko yan. Totoo. Pag nakita ko yan, mumurahin ko yan. Sa kahayupan yan, grabe. Wala nang wala na sa ayos Mayabang masyado. Speechless ako sa kahayupan nitong hayop na to. Nakakagigil. Anyway, ituloy natin to. Hayaan natin yung emosyon na natin. Pigilan natin. Pero pag nakita ko, mumurahin ko talaga yan. Hayop na yan. Ay, high blood ako. Sige, ipakita natin tong ito. Ito yung sa Article 9 ng ano nga to? Article 59. Ba't tumatawag? Wait lang, boss. Sige, may tumatawag si Boss Dada na to. Wait lang, nagbibideo ko. So, ito babasahin muna natin ito. Kasi ito yung number 1, state party which has received a request for a provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take step to arrest the person
in question in accordance with its law and the provision of Part 9. So ano ba 'yun? Hindi. Anyway, ano natin tong number 2. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial. Ba't ang liit kasi? Teka nga, lakihan ko nga. Nakikita nyo ba? Custodial state which shall determine in accordance with the law of the state. Ito yung number 3, yung tatlo. Warrant applies to the person. The person has been arrested in accordance with the proper process and a person's rights have been respected. So, paliwanag natin tong sa abot ng ating makakaya, ha. So, after daw ng ang nangyari kasi, 'di ba, pag galing ni Pangulong Duterte o galing ni Tatay Digong sa Hong Kong, diretso siya sa may tawag dito sa airport, doon kaagad siya hinarang. So after niyang hinarang, dinala siya doon sa saan siya dinala? Doon sa Villamor kaagad. Yung ba yung dapat pagdalahan mo pag inaresto mo o nag-aresto ka ng naghain ka ng arrest warrant sa isang tao? Hindi eh. Sige, ituloy natin. Tapos, after nyan, the warrant applies to the person. So, tama naman. Nakalagay dun sa warrant of arrest is Rodrigo Roa Duterte. Okay. Ang sinasabi kasi, sa atin kasi, ang sinasabi natin, mali nga yung sa cellphone lang. Hindi naman daw yun. Sabi ng merong diyan eh. Sabi ni Attorney Niel, hindi naman daw mali yun. Pero once na manghingi ng kopya yung panig ni Pangulong Duterte about dun sa warrant, dapat ibigay kagad. Dapat may mai-provide kagad sila. Yun yung unang sablay. Ay, yung pangalawang sablay. So, sabi dito, lakihan ko lang. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority to the custodial state. So, ano sa palagay nyo? Custodial state ba yung Villamor Air Base? Ibig sabihin, pag inaresto yung taong masasabi natin na nandun sa arrest warrant, dapat dalhin kagad siya doon sa custodial state. So, kayo nang sumagot mga pare, kung talagang dapat ba sa Villamor Air Base siya dalahin? Diba? So, next is tama ba yung pag-process? Ito, yung B. The person has been arrested in accordance with the proper process. Tama ba yung pag-aresto? Unang-unang sablay, yung pagkuha sa kanya sa airport, dinala siya agad doon sa Villamor. Na hindi naman dapat daw kasi ang nakalagay dito, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state. Custodial o custodial state, which shall determine in accordance with the law of the state. So, kayo na sumagot. Kayo na yan. Kayo na bahala dyan. Tama ba yung ginawa nila na doon nila dinala? Sa Villamor? Di ba hindi? So, eto yung C. The person's rights have been respected. Nirespeto ba? Oh.
Nirespeto ba yung rights ni Pangulong Duterte? 'Di ba hindi? Ano ginawa sa kanya? Hinold. Okay, hinold. Dinala sa Villamor. Okay? Unang-unang mali, dinala sa Villamor. Tapos pangalawa, okay, sige, sabihin na natin tama yung paghain nila ng warrant of arrest. Pero pag nanghingi yung panig nga ni Pangulong Duterte ng kopya, ng hard copy ng warrant of arrest, dapat ibigay nila kagad. Hindi natin alam kung nanghingi. Hindi na natin alam kung nanghingi nga o kung naibigay ba. Tapos, eto naman yung the person's rights have been respected. Tama ba? Kasi tinatanong, ang mangyayari kasi dito, pag hinuli ka o pag hinuli ka o hinainan ka ng warrant of arrest, may karapatan kang mamili ng abogado mo. Kahit sinong abogado, may karapatan kang mamili. Ngayon, kung hindi ako nagkakamali, ang sinabi ni Pangulong Duterte is hintayin nga si BP Sara kasi si BP Sara ang magiging abogado ni Pangulong Duterte. Ang sagot nitong ni Torre, hindi na daw mahihintay. So pwede sigurong maging argumento ni Torre dyan, meron naman silang mga counsel doon, yung mga kasama ni Pangulong Duterte, which is kasama niya nga ngayon sa papuntang Netherlands. So pwede yun. Pwedeng i-counter nga, pwedeng sabihin ngayon ni Torre na meron ka namang may abogado ka namang kasama. Pero hindi yun yung nakalagay sa batas. Ang nakalagay sa batas, pwede kang mamili ng kahit anong abogado mo. Kung pinili niya si BP Sara, dapat hintayin mo si BP Sara, Torre. Gago. Di ba? Ano to? Nagpapatupad. Para kang si ano talaga kayong dalawa ni Marbil, ano? Talagang tandem kayong mga animal kayo eh. Nagpapatupad kayo ng batas. Pero kayo walang alam sa batas. Ako, sabihin na natin, ako rin naman walang alam sa batas eh. Wala tayong masyadong alam sa batas. Pero ordinaryong tayo, Pilipino tayo. Ikaw, Torre, general ka. Pulis ka, animal. Hindi mo alam yung mga yan? Dapat nire-review mo. Ay, nako. Bago ka sumabak sa gera, mag-review ka muna. Di ba? Bago ka sumabak sa gera, pag-aralan mo muna yung dapat mong pag-aralan. Ikaw ba naman po? Kaya nga, tingnan mo yung nangyari sa sa malangit nawa ang mga kaluluwa nung sa 44. 'Di ba? Wala silang kaalam-alam eh. Pinasugod na lang sila dun eh. Sino man nagpasugod nun? O ano nangyari? 'Di ba? Dapat alam mo yung kapasidad ng kalaban mo bago ka sumugod sa batas. Ay bago ka sumugod sa gera. Ikaw, Torre, sugod ka ng sugod, puro kakayabangan, hindi mo alam tong mga to. Paano ka naging general kung ganyan ka kapulpul? O eto pa ang number 3. Sa tingin nyo tama ba na pinalipad si Pangulong Duterte agad? Na after ng Villamor, mali na nga yun sa Villamor na dinala sa Villamor di ba? After nun, ilagay sa eroplano at binalipad kagad. Tama ba yun? Ito yung number 3. The person arrested shall have the right to apply the contempt authority in the custodial states for interim release. Pending surrender. So parang masasabi natin na parang yung pagbabail, anong tawag doon sa Tagalog? Pagpiyansa 'yon. Para tong pagpiyansa, kailangan niyang pwede pala siyang mag-request. May karapatan. Ito nakalagay shall have rights to apply. So may karapatan si Pangulong Duterte na nang pwede siyang mai-release.
Eh anong ginawa? Minadali talaga namang nilagay. Tignan nyo, nakita nyo yung video? Talagang yung mga pulis, yung mga sundalo, talagang inano sila eh. Sigaw nga ng sigaw si ano eh, si Kitty, 'di ba? Nakakalungkot yung ano na yun na parang talagang inilayo yung tatay mo sa iyo eh. So, mayroon naman palang karapatan si Pangulong Duterte na ma-release. Pero ang problema, bakit minadali? Hindi nyo ba nabasa to? Hindi nyo nabasa yan. Eto, nandun to sa sa website ng ICC ha. Baka nag-ano kayo, nasa ICC yan. So, hindi nyo alam to? Anong mga sablay? Tsaka alam ko pwede siyang alam ko hindi dapat ano yan eh, yung kasi hindi yan, biruin mo wala pang isang araw pinaano na siya, pinaalis. Etong Article 59 na to eh mag-a-apply pwedeng madaliin to. Pero sa palagay ko hindi isang araw yan. Hindi yan kaya ng isang araw. Hindi yan, sa palagay nyo kaya ng isang araw. Hindi nga umabot ng isang araw eh. Kasi pag ano pa lang eh, pagpunta pa lang doon sa dapat na custodial state eh. Yung sa authority, yung dapat puntahan ni Pangulong Duterte. Kakain na ng oras yun. Eh, ang ginawa nila, dilagay lang nila sa pinakamalapit, sa Villamor Air Base lang. Sobrang lapit lang yan. Para para madaling isakay. Ganun ang plano. Talagang hinarang nila. So, unang sablay na yon. Pangalawang sablay, hindi natin alam kung, hindi naman sablay yung paghain ng sabi ni Attorney Neil eh. Hindi naman daw sablay yung paghahain ng soft copy ng arrest warrant. So okay lang daw yun. Ang problema, pag hiningi ng panig na nga ni Pangulong Duterte yung arrest warrant, yung kopya, nanghingi sila ng kopya at hindi maibigay, sablay na naman. Pangalawang sablay. Ang pangatlong sablay, ito yung C, the person's rights have been respected. Hindi nga eh. Kasi ang nire-request ni Pangulong Duterte yung abogado niya si BP Sara Duterte. Anong ginawa na ito ni Torre? Hindi daw mahihintay. Bakit kayo nagmamadali? Bakit ka nagmamadali, sir? Anong hinahabol mong kota? Alam nyo, hindi yan minamadali yung mga gantong bagay. Kasi marami. Tignan mo, ang daming sablay. Kakamadali nila. Tapos sasabihin ng iba, okay lang yan, deserve. Mga bobo kayo. Tapos eto pa yung pangatlo, ang pinakamatindi. Pwede palang mag-request na parang masasabi natin na, hindi ko alam yung term pero parang masasabi nating piyansa. O pwede siyang i-release. Pwede siyang mag-request na i-release muna. O parang may sasabi natin na piyansa. Hindi nila pinayagan. Talagang ginawa nila, sinakay nila puwersahan nilang sinakay sa eroplano, tapos pinalipad. So sa tingin nyo, tama yung ginawa ng administrasyong Marcos? Tama yung ginawa ni Marcos dito? O tama yung ginawa niyang pangit na Tory na yan? Wala, puro sablay lahat. Tapos napakarami pang pulis ang nilagay nyo dyan. Ito namang mga pulis, hindi ko naman din sila masisi, pero dapat kasi manindigan din kayo eh. Hindi ko alam kung tatanggalin ba kayo pag sinapak nyo yan si Torre. Kung ako, sapakin ko yan eh. Kung ako yung pulis dyan, tapos ginagano si Pangulong Duterte, uy, kapal na mukha mo eh, yung nagpataas ng sahod natin, ginaganyan. Ayun yung taong sinuportahan tayo, tapos gaganyanin mo. Tory na to, animal talaga. Oy, sa ito,
Ewan ko kung may mali ako mga pare eto pinanood ko lang at binasa ko lang ayon sa ayon sa abot ng aking utak. Kung may mali man, i-comment nyo. Pero sa palagay ko, naipaliwanag ko naman na maayos kahit medyo magulo. So, yeah, ang mga sablay ng administrasyong Marcos ngayon. So, kayo kung hindi ko alam kung ano pang mga mangyayari sa mga susunod na panahon o mga kabanata. Pero ano lang tayo, dasal lang tayo kasi wala namang imposible sa panalangin. Hey. Pero maling-mali talaga. Maling-mali. Kitang-kita naman natin na mali. Kung hindi kayo kontento dun sa sinabi ko, panoorin nyo si attorney Ilalagay ko dyan yung link ni attorney Neil para mas maintindihan nyo kasi attorney yun abogado yun mas maipapaliwanag dyan ng maayos. Ilalagay ko dyan sa link sa description para mas maunawaan nyo. Ako, pinaliwanag ko lang ito dun sa abot ng aking makakaya. Kung hindi nyo maintindihan, meron tayong attorney na magpapaliwanag sa inyo. Ito, hindi ko to kilala si attorney pinagkakamalan nga tong DDS vlogger daw siya Pero at least ito talagang bumabase siya dun sa katotohanan. Sablay talaga, wala tayong magagawa. Sablay talaga yung ginagawa nila Pero nga dahil nga sa gobyernong Marcos, kahit sablay magiging tama. Kahit sablay, ipupush nila. Ano nga magagawa natin? Ang mga Pilipino, maghintay na lang kayo na magalit ang mga Pilipino. Well, pag na-impeach ka naman, BBM, siguro, si BP Sara na lang dapat. Ang problema pag na-impeach din si BP Sara, wag naman sana, pero pag na-impeach din si BP Sara, si na ang upo dyan? Si Tamba na. Ngayon, nasan kaya si Tamba ngayon? May kaso rin yan Bakit si Pangulong Duterte ang inaano nyo? Meron pa dapat unahin, si Tamba. Anyway, kasi ito yung pang-takip nila dun sa mga tarantaduhang ginagawa nila. Kaya pinapaingay nila to na pinapaingay. Siyempre, ang mga Pilipino, galit ang mga Pilipino. Ano magagawa natin? Yung damdamin nila, presidenteng naglingkod ng maayos sa bayan, tapos ginanyan nyo. Magagalit talagang taong bayan sa inyo. Tsaka nakakahiya, balita tayo sa buong mundo, balita ang Pilipinas sa buong mundo. Naganto ang ginawa ng kasablayang pag-aresto ng Pangulong Duterte. Sablay talaga China, Japan. Nabalita yan, sablay. Sinungaling daw si Marcos. Totoo naman. Iba yung ilang beses ko na tong sinabi sa inyo, iba yung sinasabi niya sa ginagawa niya. Para magmukha siyang malinis, para mabudol niya para mabudol niya kayo ulit. Ganyan ang sinasabi niya. Para mabudol niya kayo ulit. Kunyari mabait siya, ganun. Kitang-kita naman natin. Ay, nako. Wala na BBM. Kitang-kita na ng taong bayan. Kitang-kita na ng Pilipinas. Kung gaano ka kasablay. Kung gaano ka kahina. Well, kung nakinig lang tayo siguro kay Pangulong Duterte noon dahil sinabi niya na weak nga yan, wala yan. Di sana tuloy-tuloy ang pag-ayos ng Pilipinas. Pero wala tayong magagawa. Ganun talaga ang kapalaran. At least nakita nyo yung ginawa nyo. Well, hindi naman natin kayo masisisi dahil maraming ang vlogger dyan na talagang
pinagmukhang ano si Marcos eh, pinagmukhang matindi eh, malupit eh. Magaling, 'di ba? Na inaapi. Kaya ngayon, ito na ang consequence na nangyari. Anyway, next time siguro mga pare, mga kababayan. Ay, ito pa naiisip ko pa lang. Mamaya na tayo magtapos. May naisip pa ako. Nakita naman natin kasi na sobrang lakas ni Pangulong Duterte sa pag nandun siya sa yung campaign ng PDP Laban, di ba? Kitang-kita natin kung paano yung taong bayan pag nakikita si Pangulong Duterte talagang umiiyak, nagsisigawan, nagkakagulo, hindi maganda mayaw kasi nga magaling magaling na presidente. So, ang tendency, nagmumukhang tae yung kabilang kampo. Yung team sinusuka. Nagmumukha silang tanga. Na halos wala. Iba yung suporta iba yung suporta sa PDP, iba yung suporta dun sa alyansang hindi mo alam kung alyansa ba talaga yan o ano. Kitang-kita naman natin yung diferensya, di ba mga pare? Ako, kitang-kita ko. Kayo, alam ko, kitang-kita nyo yung diferensya ng organic sa mga hinakot lang. So, kitang-kita natin yung mga taong bayan na hindi binayaran. Na sinasabi nga nila na yung mga taga-Hong Kong daw ay binayaran. Sila nagsasabi niya na bayad daw yung mga taga-Hong Kong. Totoo ba yun? Ganun ba yung binayaran? Umiiyak? Tapos pag nakita, ganyan ka-organic. Kaya siguro nate-threaten sila, natatakot sila kay Pangulong Duterte, natatakot sila kasi malakas ang malakas ang PDP ngayon na baka maging straight yung ano na yan maging straight yung manalo yung siyam na yun So ang tendency, pipilayan nila ngayon para medyo magulo tong mga, ito naisip ko lang para magulo tong kampanya ng PDP, talaga pipilayan nila, tatanggalin nila si Pangulong Duterte. Siyempre, ang mga senador ng PDP mahal ang Pangulong Duterte. Siyempre, ipopostpone nila yung mga campaign nila. Wala. Ganyan ang palagay kong ginagawa nitong Marcos administration para sila ang manguna sa mga pagkampanya nila. Well, kahit anong gawin nyo, wala talagang makakatalo dyan kay Pangulong Duterte. Wala talagang, kitang-kita nyo kung grabe. Kitang-kita natin kung gaano karami ang supporter ni Pangulong Duterte o ng mga Duterte. Dahil sa ginagawa yung ganyan, galit na ang taong bayan. Pero mga kababayan, relax lang baka mag-declare na martial itong bangag na to Kawawa na naman tayo. Kaya relax lang, wag na tayo masyadong buti alam nyo, nakakatuwa yung video ni Pangulong Duterte na talaga nag-aalala pa rin siya sa taong bayan kahit siya na yung nag-video siya na wag kayong mag-alala, okay lang ako, ito na yung natin. Pero bariwaan mo yung mga pulis tsaka yung militar, sabi niya siya ang anong sabi niya dun, ako ang sasalo sa inyo, akong bahala sa inyo. Tapos ganun yung ginawa sa kanya. Mga animal talaga kayo. Ang lalo ka na, Torre. Dapat dito kay Torre, sinasako Tatali sa puno, tapos bubugbugin. Oo! Ganyan dapat ginagawa dyan Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayong lahat and God bless you all.